Sabi dito mga kababayan sa latest na balita, mensahe po ni Inday, hostisya daw para kay Pacquiao. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ipinagtanggol po si Pacquiao ni Inday. Kawawa talaga sa kanila mga kababayan yung mga alleged victims ni Pacquiao. Kung mananalo po sa eleksyon si Inday sa 2028, borado lahat ng mga kinasangkutan na problema ni Pacquiao. Ang pinagtatanggol po ni Inday, imbes na yung mga biktima na mga kababaihan, mga minor de edad pa naman mga kababayan, na ang sabi nung mangyari yung pang-aabuso sa kanila, pero wala doon na mga kababayan yung sympathy ni Inday. Ang sympathy niya doon sa alleged attacker, hindi sa biktima kundi sa nambiktima. O ito po yung report ng SMNI. Dapat daw bigyan ng patas na laban si Pastor Kibuloy. Bakit si Pastor Kibuloy na isang multi-millionaire if not billionaire mga kababayan, ang hinihingi niya na bigyan ng patas na laban? Ang dapat bigyan ng patas na laban po yung naaapi, yung biktima. Baliktad po, yung nambiktima po ang pinagtatanggol. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, yung full story nito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga makatotohanang balita. Lalo't mamaya may announcement po si Maudigs, dadalo daw doon sa rally po, prayer rally ng mga palamura. Sa liwasang Bonifacio. Baka anya naman Mr. Maravillas tumira ng fentanyl, umula naman ng paninira. Pagmumura laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Laban kasama ang bayan prayer rally. Former President Rodrigo Roa Duterte, March 12, Tuesday 2024. Pupunta doon kasi pinagsawaan na po yung mga paulit-ulit nilang mga speakers na pumunta doon, si Harimau, si Salmao Sidong Panelo, si Attorney Trixie, si Ka Eric, si Badoy. Pinagsawaan na po, paulit-ulit yung mga sinasabi. Wala man makumbinsi po na mga mamamayang Filipino other than yung mga taga Finta Kingdom. Ingawan niya talaga Mr. Maravillas, kantsaw ka ng kantsaw. Yun man talaga po yung totoo. Sila man lang po na mga taga Finta Kingdom, kukunti yung mga nandoon, walang suporta po sa mga mamamayang Filipino. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, para dito sa mga Tagalbay, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito sa amin, bumili ng plane ticket. Pati sa mga hotels, pwede kayo magpa-book dito sa amin. May Paymaya kami, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan na naming Innova po. Lagi nang matao sa amin.
Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. At treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa paninigas ng mga kaso-kasuan, pati sa mga pains. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo po ito. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. So, balik tayo mga kababayan dito sa ating balita. Ayan po ang mensahe ni Inday. Seryoso masyado po. Alalang-alala po siya. Vice President Sara Duterte binigyang diin na dapat bigyan ng patas na laban si Pastor Apollo Sikibuloy sa tamang korte. Sabi niya, justice and truth cannot be achieved through trial by publicity but a day in court. Anya, binubuo na po yung kaso at sasampaan na din siya sa regular court natin dito sa ating bansa. Ipinag-utos na po ng DOJ. Ngayon, kaya lang may problema siya kasi nasangkot sa fake news yung kanyang SMNI at nasilip may mga problema po, pati yung kanyang korporasyon mismo. Kailangan niyang sagutin yon sa Congress. At saka may reklamo sa kanya sa Senado, yung kanyang mga alleged victims. Nagreklamo po kay Risa Ontiveros. So may mandato po ang Senado. Kaya kailangan pong sagutin niya. Hindi man po siya trial by publicity. Alam naman po ng mga mamamayang Filipino, pag hindi pa kondinado, hindi pa man po napapatunayan sa korte kasi ayaw man niyang humarap doon sa Amerika. Ang dapat gawin niya para sabi mo hindi trial by publicity, sumurinder na siya doon sa Amerika kasi ganon. Kaya lang ang medyo nakakalungkot dito, Inday, kung bakit gusto mo ng patas na hustisya, patas na laban kay Pacquiao. Paano naman yung mga alleged victims niya? Bakit kasi ang gusto mo patas na laban kay Pacquiao? Di ba dapat babae ka? Yung alleged victims niya, mga kababaihan, dapat di ba doon ka kumampi at tumingi ng patas na laban para sa mga biktimang kababaihan? Lalo't mahihirap sila as compared kay Pacquiao na kung hindi multi-millionaire, billionaire po. Nasaan ang hustisya? Di ba? Maling-mali yata na ibinoto ka, isa kang public official, vice president. Kumampi ka dun sa mayaman, hindi sa ordinaryong mamamayan. O sabi naman ng mga taga-Fentanyl Kingdom, naninira ako. Nagpapaliwanag lang po. Di ba? Ito po yung report ng News 5, BP Sara, ipinagtanggol si Kibuloy. Pakinggan po natin yung report ng News 5. Ipinagtanggol ni Vice President Sara Duterte si Pastor Apollo Kibuloy sa gitna ng mga ipinupukol na alegasyon sa kanya ng Senado. Sa isang video message na pinost ng SMNI, iginiit ni VP Sara na hindi patas at abusado na ang pagdinig laban sa pastor. Dahil tila hinatulan na raw na guilty si Kibuloy base lang sa salaysay ng mga hindi nagpapakilalang testigo. Sa ngayon, may nakabinbing contempt order ang Senado laban kay Kibuloy. Pero panawagan naman ng Vice Presidente, mabigyan sana ng hustisya ang pastor. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Sa gitna ng masyon tungkol sa kinakaharap ng mga... So yun mga kababayan, si Inday, naaawa siya
kay Pacquiao, the alleged attacker. At tinihingi niya ang pantay na laban. Hindi nga po pantay yung laban. Kasi yung kaibigan po ninyo, multi-millionaire if not billionaire. Ang dapat pong hiling ninyo, pantay na laban para doon sa mga humihingi ng hustisya. Ang humihingi po ng hustisya po, yung mga alleged victims niya. Naintindihan mo, Inday? Simple rin naman yan. Taga doon sa Davao si Pacquiao at best friend ng kanyang tatay. Yun nga po yung masama doon. Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Kaya ito yung mga reactions ng mga tao po, oh. Laki ng utang ng loob, Kahit pala ang abuso ng mga bata at babae, babaliwalain. Kibulok supporter sir. Kasi may nag-react, confirm abuso ng bata. Where did you keep your mind? Sabi ng isa pa, kung di totoo, bakit pati sa ibang bansa, tsaka wala namang masilip kung talagang wala siya kinalaman. Harapin niya kung wala siya talagang ginawa. Tama po. Paano siya magkakaroon ng hustisya na sinasabi niya kung hindi niya harapin yung asunto? May nag-asunto. Kaya dapat niyang harapin at i-defend yung kanyang sarili. Ipaliwanag kung bakit hindi totoo. Kung baga yun ang sinasabi nila. Tama po, mga kababayan. Ayun lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.